Hello. Okay, magandang umaga ho. May tanong po ako sa inyo, no ho. Pagka ikaw ba'y gumigising ng umaga, ano yung mga ritual na ginagawa ninyo? Pag sinabing ritual, yung unang naiisip ninyo, yung automatic na ginagawa agad ninyo pagka kayo gumigising ng umaga. Ayan, ano. Siguro, yung iba pagka namimiloso po, syempre, pastor, didilat. Meron bang gumising na hindi dumilat? Ayan. Kasi pagka ganon, tegi na, ano, ayan, ano. So yung iba, siguro iba, ako napapansin ko pagka iba gising, cellphone agad ang hinahanap. Sino yung ganon? Ano, ang hinahanap agad cellphone. Ayan, ano. Sino naman dito yung pagkagising ng umaga, si Lord agad ang hinahanap. Ayun, mas maganda po yun, mga kapatid. Si Lord agad ang hinahanap. O sino naman dito yung pagkagising ng umaga, sino kaya, Lord, yung mahihiraman ko agad? Ayan. Ayan, ano. Alam niyo, church, sa probinsya, sa bukid, merong isang Kristiyano ron. Kaya lang ang problema, bagamat farmer siya, lagi siyang late gumising. Biro mo, farmer na, Christian na, pero always late gumising. Ako naniniwala ko, ang mga taga-probinsya, maaga gumising. Ano? Siguro ang maagang gising niyan, pinaka-late na gising nila, mga alas 6 eh. Pero usually, ang gising nila, 5:30. Ayan. Kaya lang ang problema nitong Christian na farmer na ito, na taga-probinsya, ang palaging gising niya, 7:30. Pinakamaaga ni 7:30. Late na yung alas 9, alas 8. Yan, ano ho. So, isang araw nung natulog siya, siyempre, nauunang magising yung mga hayop eh. No? So, yung manok agad ang unang gumising, alas 3 pa lang ng madaling araw. Titilaok! Titilaok! Alam niyo ibig sabihin sa manok nun? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Sumunod naman yung baka. Moo! Moo! Ibig sabihin nun, moo, moo. Lord! Lord! Mali lang yung pronunciation tsaka spelling, pero yung moo nun, nagpe-pray yun. Lord! Lord! Ayan. Sumunod naman yung kambing. Me! Me! Ibig sabihin nun, amen, amen. Ayan. Kulang lang ng A tsaka N sa dulo. Pero amen na ibig sabihin nun. Sabi naman nung ahas, pati yung ahas nagpe-pray. Shh! Ibig sabihin nung shh! Huwag kayong maingay, nagpe-pray ako, sabi nung ahas, mga kapatid. Ang problema, yung farmer, guro mo alas 8 na, naghihilik, tulog pa rin. Yung butik doon sa itaas niya, ang sabi sa kanya, gumanon mga kapatid no? Ayun, ano. Hindi, ano po, ang point itong sinasabi ko, dapat pala, pagka gising natin ng umaga, the first default na pwedeng, nagagawin mo, is hanapin mo agad ang Panginoon. Magpasalamat ka, pagdilat mo, Lord, thank you. Samahan mo ako sa araw na ito, patnubayin mo po ako. O kaya kung meron kang imposibleng bagay o impossible task sa buhay mo, pray for that struggle, pray for that crisis in your life na mapagtagumpayan mo. Actually, itong topic natin ngayon, makakarelate ho tayo lahat. Kasi lahat naman ho tayo nakakaharap ng mga imposibleng bagay sa buhay natin. Pero ito pag nakakaharap ka ng mga imposibleng bagay sa buhay mo, ano ginagawa mo? Balik tayo sa basic. Prayer. So ito yung title ng ating mensahe. Karugtong din po ito ng ating siniseries, which is found in Acts 12:1-17. Praying for the impossible. Tandaan po natin mga kapatid if we cannot pray, mga kapatid, we cannot overcome the impossible things in our life. If it is impossible for us to pray, we cannot overcome the impossible things in our life. Pag imposible sa iyong manalangin, hindi ka nananalangin, hindi mo makakayanan yung mga bagay na imposible sa buhay mo. No? So ito po ang nangyari. Basahin po natin ito. No? Ang ginawa ng mga early church or early disciples was that they prayed for the Apostle Peter kasi during this time, nahuli si Peter. Basahin natin yung Acts 12:1-17. Ito po ang sabi. It was about this time that King Herod arrested some who belong to the church, intending to persecute them. Sino itong Herod na ito? Actually sa Bible, nung panahon ni Kristo, maraming Herod. Ang pinakaunang Herodes na namuhay yata, si Herod the Great. Ito yung panahon na nung pinanganak si Lord, di ba nung Christmas, pinapersecute o pinapapatay ni Herod the Great yung mga baby boy, 2 years old pababa. Kasi nga, nahulaan yung pagdating o pagkasilang ng hari ng mga Hudyo. Pero hindi siya yung Herod na binabanggit ko rito. Ngayon ito, ano ginawa ni Jesus Christ? Umalis sila, nagpunta yata silang Egypt, nung kanyang family. At nung namatay na si Herod the Great,
saka sila bumalik sa Israel. So during that time, nung namatay na yung Herod the Great, yung kauna-unahang Herod, nagkaroon siya ng 3 anak na nahati yung kanyang ruler o yung kanyang pamumuno doon sa 3. May 3 teritoryo, no? Bumalik sila Jesus Christ doon at itong 3 Herodes na ang nagahari. So yung merong Antipas, merong Philip, basta 3 Herod ito no? Pero nung nawala na ito at nawala na rin si Jesus Christ, umakyat na sa langit, ito yung bagong Herod. Bali, ito yung pinakakaapu-apuhan ni Herod the Great. So ito si Herod Agrippa yata. Ayan, parang gano'n ang pangalan nito. No? So ang ginawa niya, ano ang plano niya? Ano yung ginawa niya? He intended to persecute the church, the early Christian. Sa verse 2, ano po ang nangyari? Tingnan po natin. Nahuli niya sino? Si James. Si James, ito yung kapatid ni John. Ano? At ano ginawa? The brother of John and put death with the sword. So, in-execute niya si James. So, pag sinabing put to death with the sword, beheading. Parang pinugutan niya ata ng ulo, ganun, ano? Medyo brutal yung kanyang pagkaka-execute, ano? Nakakalungkot, etong si Herod na ito, yung namumuno sa persecution, hindi siya purong Israelita eh. Kasi yung tatay niya, Idumean. Pag sinabing Idumean, Edom, from the line and family of Esau. Di ba si Esau, yun yung kapatid ni Jacob. Fortunately, ang nanay nitong Herod na nagpe-persecute, Jewish. Si Mariam ang pangalan. Ano? So may dugong Hudyo siya pero hindi puro. Kaya ang problema niya, he cannot fully claim that he will become the king of the Jews kasi hindi naman talaga siya purong Hudyo. Ang mga Israelita naniniwala na kapag dumating at pinadala ng Panginoon yung kanilang hari, kagaya ni David, pure Jewish blood na tao. Bagaman si David, hindi rin puro kasi kanyang lola, si Ruth, Moabites. Ano? Pero kasi ito si Herod, hindi talaga siya, hindi siya purong Hudyo. Yung tatay niya, Idumean. No? So ang nangyari, ito na-dispose na niya, na-execute na niya si James. Ang problema sa verse 3, ito, basahin po natin mga kapatid. Tignan po natin ito. When he saw that this pleased the Jews, biruin mo, saan ka nakakita ng society na nag-execute ka ng godly men, matinong tao, mabait na tao, natuwa, nagpalakpakan. So nung nakita to ni Herodes, uy, medyo tumaas yung aking rating nung pina-execute ko si James. Mukhang ayon sa survey, mananalo ko sa 2028 election na tumaas yung rating ko nung pinapatay ko si James. So ano ginawa niya? Lalo siyang naging addict sa pag-persecute sa mga Christian. So ano sunod na pinahuli niya? Ito na, si Peter. So nung nahuli na si Peter, at kailan nahuli si Peter? This happened during the Feast of Unleavened Bread. Pag sinabing Feast of Unleavened Bread, ito yung katumbas ng Semana Santa sa atin sa panahon natin ngayon So biruin mo, nahuli si Pedro nung Holy Week. Feast of the Unleavened Bread. At pagdating ng Biyernes, balak na niyang ipa-execute si Peter. So Biyernes, Passover ito, and this is the very day that Jesus Christ was put into the cross, was hung into the cross. So, biro mo, ang plano ni Herodes, na-dispose ko na si James. Ito si Peter, medyo mas high profile ito kay James So, nahuli ko na siya at ang plano niya, ipapa-execute niya sa Biyernes Santo. So, ano na nangyari? Ito na yung imposible, no? Sa verse 4, pagtapos mahuli ni Peter, he put him in prison. Nakakulong. At ito sabi, handling him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. So ang bantay ni Pedro, bantay sarado si Pedro, 4 na sundalo, kada 4 na ikot ng cycle ng oras sa isang araw. Kasi nung unang panahon, ang oras nahahati sa 4. 6 to 12, 12 to 6, 6 to 12, 12 to 6 ng umaga. Biri mo, 4 times 4, ilan? 16, mga kapatid. So, bali, 16 na sundalo yung nakabantay kay Pedro. No? So, 6 to 12, may nakaschedule na 4. 12 to 6, may nakaschedule na 4. No? 6 to 12 ulit, may 4 ulit. 12 to 6 ng umaga, may 4 ulit. At ang nakakalungkot kay Pedro, nakatanikala o nakatali yung 2 kamay niya, katabi yung 2 sundalo. Biruin mo, ito ang sabi. At ang sabi po rito, Herod intended to bring him out for public trial after Passover. So plano na talaga ni Herodes pala na
sige, papatayin kita pagdating na ng Passover. Ayan, i-execute kita dyan. Para anong plano ni Herod? Tumaas ang rating niya sa mga tao. Para ma-please pa niya lalo yung mga tao. So grabe itong kasamaan na itong haring ito, Kumbaga parang meron siyang pagka bloodlust doon sa mga Kristiyano, Inis na inis talaga siya, And then sa verse 5, so Peter was kept in prison. Nakakulong si Peter. Ano ginagawa ng church? But the church was earnestly praying to God for him. Alam niyo, mga kapatid, yung term na earnestly, it is the same term na ginamit ni Luke when Jesus Christ prayed at the Garden of Gethsemane. Earnestly, yung parang umiiyak sila, talagang mahabang prayer, talagang they are crying for help sa ating Panginoon to God, talagang taimtim, heart to heart, very emotional na prayer yung ginawa nila. And then in verse 6, the night before Herod was to bring him to trial, ito na, yung gabi, di ba gabi yan, kinabukasan, itatrial na siya, tapos i-execute na siya. Ano nangyari? Peter was sleeping between two soldiers. Kapatid, kung ikaw si Pedro, makakatulog ka pa ba niyan? Alam mo, bukas mamamatay ka na. Pero ang sabi si Pedro, ang himbing ng tulog. At ang sabi, merong araw 2 sundalo nakabantay sa kanya, bound with 2 chains and sentries stood guard at the entrance. May 2 sundalo nakabantay sa kanya, nakatali yung kamay niya sa kabilang sundalo, nakatali kanyang kamay sa kabilang sundalo, tapos may 2 pang gwardiya sa labas, 4 yung naka-schedule na nakatoka. Pero si Peter, ang himbing ng tulog. Sa verse 7, let's further read, ito na, suddenly, an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. Grabe, may biglang anghel na nagpakita at nagliwanag sa madilim na selda. Ano ginawa ng angel? He struck Peter on the side and woke him up. Bakit in-struck? Pag sinabing struck, tinira Tinapik ng malakas Ibig sabihin, ang himbing ng tulog ni Peter. Sa kabila ng problema niya, sino rito pagka may matinding at imposibleng problema, ang himbing pa ng tulog? Wala. Pero si Peter, saan niya kayo natutunan nito? Pagka bumabagyo buhay mo, mahimbing tulog mo? Kay Jesus Christ. Di ba nung nasa bangka sila, nung bumagyo ng malakas, si Jesus ang himbing ng tulog doon sa likuran ng bangka. Si Peter yun ang nakuha niya kay Lord Bahala kayo dyan. Ano mang mangyari sa akin, matutulog ako. Di ba? Tayo mga kapatid, pag may matinding problema ba, nakakatulog ba tayo? Of course not. Ayan. Yung mata mo, ang laki-laki na, ang dilim-dilim na, kasi ang lalim ng problema mo, mga kapatid. Alam nyo anong problema mo? Nasira yung TV mo, hindi ka makapanood ng Encantadia. Ayan. Yun lang ang problema mo, kapatid. O kaya, walang internet connection na putol. Hindi ka makapag-Facebook. Ang lalim ng problema mo, hindi ka makatulog, mga kapatid. Grabe, bumabaw na pala problema. Hindi, yung mas malalim na problema pa. Andyan na yung demolition team. Ayan, di ba talaga di ka makakatulog niyan? Andyan na yung mga naniningil sa'yo, yung mga bills, nandyan na. Di ba hindi ka makakatulog niyan? Pero si Peter, buhay na niya. Kumakatok na si kamatayan sa buhay niya, ang himbing ng tulog. And it took the angel to struck him just to wake him up. Pero mong sabi nung Bible, in-struck, siguro ginanon si Peter, "Uy, gumising ka na, tatakas na tayo." Si Peter, ang himbing ng tulog. Ano nangyari sa verse 8? Tignan natin yung karugtong. Then the angel said to him, ayan, magdamit ka naman. Suot mo yung damit mong maayos, tapos yung tsinelas mo. And Peter did, so wrap your cloak. Sinuot niya yung kanyang balabal sa kanya, and follow me, sabi nung angel. No? So sa verse 9, ito po ang nangyari. Sumunod si Pedro doon sa leading ng anghel. Pero wala siyang kamalay-malay na angel na pala. He had no idea that what the angel was doing was really happening. Akala niya nananaginip lang siya. Akala niya vision. Akala niya yun na naman kung ano-ano mga naiisip niya. Akala niya naalimpungatan lang siya. So vision, sabi niya gano'n. Pero pagdating sa verse 10, they passed
The first and second guard, biruin mo ang higpit ng security, nasa maximum security si Peter, ano? And then ang sabi po doon, to the iron gate, biruin mo, may guard, may iron gate, may chain. Abi, paano ka pa makakatakas niyan? Talagang ang imposible, no? Lahat daw nagsibukasan, it opened for them by itself. Abay, biruin mo yung chain ni Peter, bigla na lang nag-snap, bumukas. Tapos yung gate biglang bumukas. At ang sabi, when they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. So nung nakalayo-layo na si Peter sa kulungan, umalis na raw yung angel. Ano ginawa ni Peter sa verse 11? Yan, tignan po natin. Then Peter came to himself and said, saka palang natauhan si Peter, ano ba nangyari? Yan. Nakita niya, na-realize niya, now I know without a doubt that the Lord sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating. So na-realize ni Peter, ay nakalaya na pala ako. Wala na yung mga ano ko Wala na yung mga bantay ko, yung sundalo Nakalaya na pala ako. Pagdating sa verse 12, when this had dawned on him, ano ang first thing na ginawa ni Pedro? Nagpunta siya sa bahay ni Maria, na nanay ni Juan, who is also called Mark. So nagpunta siya kay Mary na bahay, sa bahay ni Mary, na si Mary ay nanay ni John Mark. Si John Mark, by the way, siya yung author ng second gospel, yung book of Mark. Kaya So, nung pinuntahan daw ni Pedro yung bahay nila John Mark, tsaka ni Mary, yung kanyang nanay, ano raw ginagawa ng mga tao? Nandun, maraming tao nagpe-prayer vigil para kay Pedro. So the people there were gathered and praying for Peter. And then in verse 13, ano po ang nangyari? Kumatok si Pedro sa pinaka-gate at meron daw servant na ang pangalan ay Roda ang lumapit sa pintuan. So ano kayang gagawin ni Roda nung nakita niya at narinig niyang may kumakatok? Siguro, biruin mo, gabi to, may kumakatok. Ano ba to? May umorder ba ng Grab? May Food Panda ba to? Baka may Lazada? Ano ba to? Pagdating po ng verse 14, when she recognized Peter's voice, ay, hindi delivery boy to. Si Peter to, yung pinagpipray namin. Ano ginawa niya? She was overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Grabe, yung pinagpipray nila dumating na hindi pa niya pinagbuksan. Bumalik siya doon sa mga nakaluhod, sa mga nag-iiyakan, at sabi niya, mga kapatid, answered prayer na. Andito na si San Pedro, si Peter, nandito na. Ano ang sabi ng mga kasama niya nagpe-pray sa verse 15? Ito po ang nangyari. Baliw ka na, sabi kay Roda. You are out of your mind. Grabe, tinawag pa siyang baliw, no? Siguro sinasabi nila kay Roda, ano to? Joke. O ini-scam mo kami, binubudol mo kami. Ano to? Sabi niya, you are out of your mind, they told her. And pinipilit ni Roda, hindi. Si Pastor Pedro to, yung boses niya, yung punto niya, siya talaga yung narinig ko. At ang sabi nila, hindi, baka naman yung angel niya yan. Baka yung angel daw ni Peter, si Peter na pala yun. Ano ibig sabihin nito, no? Kasi ang mga Hudyo, mga Israelita, naniniwala sila na kada tao may anghel de la guardia. Kaya lang, pagka yung anghel de la guardia mo, iniwang ka na, ibig sabihin patay ka na. So this means that those people who are praying for Peter's safety, pinaniniwala ang patay na si Peter. Yang narinig mo yan, hindi si Peter yan. Angel na ni Peter yan kasi si Peter patay na and therefore our prayer had failed. Pero mo, saan ka nakakita ng mga tao na nagpe-pray tapos kinukontra rin nila, mga kapatid? O may tanong ako sa inyo, ganyan din buho ba kayo, mga kapatid? Nagpe-pray ka tapos mamaya-maya, yung isip mo, kinukontra yung prayer mo. Lord, sana pagalingin mo po ako sa sakit ko. Mamaya-maya, para latang lumalala yung sakit ko, Lord, pagalingin mo po yung sakit ng tiyan ko. Para yatang kumikrot lalo yung tiyan ko, Lord, palayain mo ako, Panginoon, sa aking mga financial na responsibility and financial crisis. Para yata nalulubog ako sa utang, Ganun ba kayo, mga kapatid? Na kapag ka nagpe-pray kayo, mismong kayo kumukontra rin. Nama mo ba? Dapat, pag nag-pray kayo, paniwalaan nyo, huwag nyo gayahin itong mga to. Bagamat tama yung ginagawa nila, pero yung attitude nila towards prayer, wrong. Okay, so ano na nangyari? Sa verse 16, but Peter kept on knocking. Siguro,
Ano ba kayo? Papasukin nyo na ako. Baka mamaya lumabas na yung mga gwardiya, maabutan pa ako. And when they opened the door, nakita nila at, huy, si Pedro nga, hindi ito yung angel niya, buhay. Di ano nangyari sa verse 17? So nagulat silang lahat. Ito sabi ni Pedro, "Shh." And Peter motioned with his hand for them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Ito ang sabi ni Pedro, sabihin nyo kay James, pastor, di ba si James patay na nga? Ibang James ito. Itong James na ito yung kapatid mismo ni Kristo. So sabi ni Pedro, sabihin nyo kay James at sa mga kapatiran ang patungkol na nangyari sa akin. He said, and then he left for another place. Sabi ni Pedro, sabihin nyo yung nangyari ito kay James na nahuli ako, nakalaya ako, pinalaya ako ng angel, pero aalis muna ako rito kasi malamang hinahanting nila ako. Pagdating po sa, actually last verse na pala ito, no? So lumipat si Pedro at saka doon siya ulit nangaral, nag-share, nag-ministry para kay Lord. Hindi, ano po ang gusto kong i-point out sa binasa natin sa kwento, no? May mga bagay na dumating sa buhay natin, imposible na. Wala nang solusyon. Pero kaya pang lusutan yan sa pamamagitan ng panalangin. Kung ikaw, kapatid, ngayon, medyo nakakulong ka, hindi ka nakakulong literally, no? Nakakulong ka in a sense na parang meron kang debt, meron kang pinagbabayaran, meron kang binubuno, meron kang imposibleng pinagdadaanan, may kalungkutan ka, may sakit. Pero church, pwede namang malusutan eh. Prayer nga lang. Nakita niyo yung ginawa nung early church, nung si Pedro ay nahuli. Nalaman nilang imposible na, ano ginawa nila? Nag-pray na lang sila. Dito po sa kwento natin, tingnan natin yung outline, ano? Actually, merong 1, 2, 3, 4, 5, 5 letter P ang nangyari. Tama, ano? May persecution, merong eksena sa prison, merong prayer, but God displayed His power, and then Peter continued the proclamation of gospel. So merong 5 P na nangyari, no? Pero isa-isahin natin yung mga bagay na pwede nating matutunan dito. Number 1, ito po. Lesson number 1. It tells us about man's wickedness and his opposition to Christ. Ito yung binabanggit ko dito, church, si Herodes eh. Dapat, pag ikaw leader, ikaw dapat ang, alam niyo ba yun, yung mangangalaga, maglilid, para sa ikabubuti ng mga nasasakupan mo. Pero dito ko nakita yung isang tao na dahil natuwa yung ibang tao, yung ibang masasamang tao, nung pinapatay niya yung isang mabuting tao, lalo pa siyang naadik. Lalo siyang nanggigil, lalo siyang natuwa. Biro mo sa nakakita na kumbaga itong taong ito, killing is his happiness and joy in life. Saan ka nakakita nung ganun, mga kapatid? Biro mo yung dahil sa wickedness niya, dahil sa selfishness niya, na kahit na yung mga taong wala namang ginawang kasalanan sa kanya, na kahit na yung mga taong naglo-glorify kay Lord, gustong-gusto niyang ubusin kasi natutuwa yung tao sa kanya. Ano ho? So it tells us about man's wickedness and his opposition to Christ. Akala natin ang Antikristo yung darating sa history na gagawa ng kakaibang pagkontra sa church, kay Jesus Christ, maglo-launch ng matinding revolution at opposition kay Christ. Akala natin yun yung Antichrist, pero sa totoo lang, church, sa panahon natin ngayon, marami ng Antichrist. The moment na ang tao is ayaw ma-encounter si Lord, the moment na ang tao is humahad lang sa plano ng Diyos, sa gusto ng Panginoong Jesucristo, matik yan, he is anti to Jesus Christ, mga kapatid. So itong si Herodes, nung pinapapatay niya yung mga Kristiyano, matik yan, anti-Christ sila. Itong mga Hudyo na kababayan ni Jesus Christ na kontra sa kanila, matik yan, they are also anti-Christ. Kasi biruin mo, natutuwa sila kapag may namamatay na disciple, may nape-persecute na mga apostles, may natutuwa sila pag may nasusunog na church. Kapatid, pagka ganyan ang mindset, anti-Christ yan. So itong kwento natin, it tells us about man's wickedness and opposition to Christ. And take note of this, since lahat tayo Christian, affiliated na tayo kay Christ, ang problema, expect the worst na pwedeng gawin sa atin ng mga taong ayaw kay Lord.
Andyan yung pagtatawanan ka, andyan yung ibabash ka, andyan yung iriridicule ka, andyan yung gagawang ka ng masama, andyan yung gagawang ka ng maling kwento. Ayan, mga kapatid. Expect yan, mga kapatid. Andyan yung iba-blackmail ka, sasabihin nila, Christian ka pa man din, bakit ka ganyan? Ayan, mga kapatid. Expect opposition, persecution from wicked people, mga kapatid. It is not that, hindi naman talaga sila galit sa'yo, kundi galit sila kay Kristo. Ano ho? Si Herodes, wala namang ginawang masama sa kanya si James eh. Wala namang ginawang masama sa kanya si Peter eh. Pero bakit gigil na gigil siya? Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang daming natutuwa ng mga tao kapag binubuli niya yung church. Di ba't mga kapatid, may mga tao na ganun? Pagka yung tao malakas mang-asar, malakas mambuli, minsan natutuwa yung ibang tao eh. At yun yung nagmo-motivate pa sa kanila para lalo pa silang mambuli at mampersecute ng kapwa. Ano ho? So, ang panahon natin ngayon, sa panahon nila Pedro, hindi na ho nalalayo. Ganun pa rin. Expect na since you are affiliated with Christ, you are identified with Christ, expect persecution and opposition. Hindi man sa pamamagitan physically, kagaya ng pagkitil sa buhay mo, kundi andyan yung ibabash ka, andyan yung gagawang ka ng kwento, ayan, andyan yung hindi ka napapansinin, mga kapatid. No. Merong isang Kristiyano, nag-pray siya, Panginoon, sabi niya, I pray po Lord na ingatan niyo po ako, ilayo niyo po ako sa mga kaaway ko. Ano yung nangyari sa kanya? Nung nagpe-pray siya ng ilayo sa mga kaaway niya, nawalan siya ng kaibigan. Umalis yung mga kaibigan niya. Yung pala yung mga kaibigan niya, puro fake friends, kaya pala nag-alisan, mga kapatid. Ayan. Minsan ganyan po mangyayari sa buhay natin. Ano? Pangalawang bagay, ito po. It tells us about the importance of prayer during difficult times. So nung nalaman, nung mga kapatiran, na si Apostol Pedro ay nahuli, ano ginawa nila? Automatically, they prayed. No? Pero kapatid, kung ibang tao yan, anong gagawin? Ay, wala na yan. Imposible na, nahuli na eh. Nasa ICC na si Pedro eh. Hindi na natin, hindi na natin mailalabas yan. Baka pag lumabas yan, naabo na yan. Di ba? Imposible na eh. Hindi natin mailalabas yan. O kaya siguro pwede nilang gawin. Ito yung mga alternative things na pwede nilang gawin eh. Ihanda na natin yung Saint Peter ni Peter. Kasi papatay na siya na Herodes eh. Kung ano nangyari kay James, yun na rin yan. Huwag na tayong mag-pray. O, pwede yun eh. O kaya pwede nilang gawin siguro ito, Tol, Brad, baka naman may kakilala ka sa Korte Suprema, makiusap tayo. O, sumulat tayo ng petition of letter o kaya sumulat tayo nung tawag ito yung mga TRO, Temporary Restraining Order, para hindi naman mahuli si Peter. O, hindi nila ginawa yun eh. O kaya hindi naman na sila sinabi na, okay, magraril tayo, magsama-sama tayo. O ikaw, kunin mo yung piko mo, kunin mo yung palakol mo, kunin mo yung mga kutsilyo mo, sumugod tayo ron, lumaban tayo. Hindi nila ginawa yun eh. Pero alam nyo, ang ginawa nila, automatic response and default reaction when we encounter impossible things, prayer, mga kapatid. Kayo ba, kapatid? Pagka nakakaharap na ba kayo ng mga imposibleng bagay sa buhay ninyo, ano ba ginagawa ninyo? O kung ano naiisip ninyo O tawagan mo si ganito, puntahan mo ito. Ayan, i-chat mo na si ganyan. O tawagan mo si pastor, baka makatulong. Si chairman, papuntahin mo na rin. Sige, lahat na ng church. Pero maganda kapatid, pagka may ganyan mga imposibleng bagay tayo na-encounter, matic and default response should be prayer, mga kapatid. Prayer. O nung nagkasakit si Kuya Ricky, anong ginawa agad natin? O nag-pray agad tayo, mga kapatid. Ganun dapat, mga kapatid. Hindi kung ano ibang iniisip pa natin eh. So, itong mga kapatiran dun sa ni Pedro, nung agad-agad nilang nabitaan that Peter was arrested and imprisoned, pray. Kailangan talaga pasayarin natin ang tuhod natin para malabanan natin yung mga bagay na imposible sa buhay natin. Okay, next. May nakalagay po dyan The fervent prayer of the church is more powerful than any evil scheme. Alam niyo mga kapatid, kahit na anong gawin sa'yo ng tao, kahit na anong persecution, anong harm, pinaka-potent, pinaka-powerful weapon against those evil intent na pwedeng gawin sa'yo is prayer. Ayan. Ang problema, we forget to pray, pero ang ginagawa natin, gusto nating solusyonan yung ating problema sa pamamagitan ng
planning natin, ng galing natin, ng diskarte natin. Ayan. Mag-pray na lang tayo, mga kapatid. Tama po ba? Okay, next. Sunod. Pangatlong bagay na meron dito sa kwento natin, it tells us about the peace and confidence we had during uncertain moments. Ito, ang tinutukoy ko po rito nung nakakulong si Pedro. Di ba nakakulong siya? Nakatali yung dalawang kamay niya. Si Peter during that time, uncertain siya eh. Ano ba? Makakalaya pa ba ako? O matutuluyan na ako bukas? Ano ba mangyayari sa akin? Hindi niya alam eh. Makakasurvive pa ba ako? O forever na lang ba ako makukulong? Makakapag-ministry pa ba ako? Makakapaglingkod pa ba ako sa church? Uncertain yung kanyang situation. Pero sa kabila ng pagiging uncertain niya, dinaan lang niya sa tulog. Dinaan lang niya sa tulog. Ito ang challenge sa atin, mga kapatid. Ano ang ginagawa mo pagka may mga uncertain situation sa buhay mo? Hindi lang uncertain, uncontrollable situation. Control ba ni Peter yung pangyayari sa buhay niya? Of course, wala siyang magawa. Nakatali nga dalawang kamay niya eh. At ako naniniwala, kahit hindi nakatali yung kamay niya, wala pa rin siya magagawa. At ako naniniwala, kahit nakasama niya yung ibang kasamahan niyang apostoles, wala rin silang magagawa. At ako naniniwala, kahit marami silang nakakulong na magkakapatiran during that time, wala rin silang magagawa. Wala silang magagawa kahit maghawak-hawak kamay sila, lumaban sila, wala silang magagawa. Kaya ano ginawa ni Peter? Wala na rin lang pala ako magagawa eh. Tulog ko na lang ito. Ano ho? Tingnan nyo to, church. Pag may problema ka, magnangangak ka, mag-iiyak ka, magpapopost ka ng sandamakmak na mga post sa Facebook, tanungin kita, may nangyari sa problema mo? Wala. Kung matulog ka, o at least may muta ka pa, tama po ba? Hindi, kung natulog ka, at least nakapagpahinga ka. Kung natulog ka, at least baka nanaginip ka pa. Di ba? Totoo lang mga kapatid, pagka nagka-problema ba tayo, tapos dinaan natin sa painom-inom, sa pawala-wala, sa pasigaw-sigaw, may mangyayari ba sa problema mo? Wala. Kung natulog ka, may nangyari, kapatid. May mangyayari. Kay Peter, natulog, may nangyari eh. Kasi kapatid, subukan man nating pagpagin yung rehas, yung bakal na nakaharang dun sa kulungan, wala kang magagawa eh. Subukan man ni Peter na ganunin yung kahit yung iring-iri na siya, hindi niya magagawang pigtasin yun, kapatid. Ano ginawa niya? Imbis na ubusin ko lakas ko, kakasigaw, kakareklamo, kakapaliwanag dito, tulugan na lang kita. Ang ganda nun, di ba mga kapatid? Ang ganda lesson to no? Pagka may mga tao nangiinis sa'yo, imbis na patulan mo, tulugan mo na lang. Ayan. Tulugan mo na lang. Pagka may mga tao na nangungulit sa'yo, chat ng chat, kung ano-ano pinagsasabi sa'yo, i-mute mo na lang. Mute, tulog na lang ako. Ayan, mga kapatid. Si Peter ganun ang ginawa eh. Alam mo, maganda rin kung minsan, tigil-tigil lang din natin yung pakikipag-connect natin sa internet eh. Kasi sa totoo lang, ako experience ko, mas marami akong nakitang mga pangit na bagay kaysa mabuting bagay sa internet. Kaya maganda, i-mute mo muna yung gadget mo, patayin mo muna yung internet mo, tapos matulog ka, may mangyayari pa mga kapatid. Lalo na pagka may problema ka. Kasi pag natutulog tayo, nakaka-energize tayo eh. At ang malupit kay Peter, anong sabi? An angel struck him. Siguro yung angel, Peter, gising na. Peter, gising na. Bag! Peter, gising na. Sabi, struck eh. Di ba? Ang himbing ng tulog. So sana mga kapatid, pag meron tayong matinding problema, sabi mo sa katabi mo, itulog mo na yan. Ayan. Pero wag dito Ayan. Baka kasi mamaya dito kayo matulog. Magtulugan na tayo lahat eh. Okay, pang-apat po na bagay. Ayan. It tells us about the power of God during severe persecution. Ito, matinding persecution to. Sino ang problema ng mga early Christian? Si Herodes, yung mga Hudyo, yung mga Roman soldiers. Ano pa?
Ano pa problema nila? Si Satan. Di naman nawawala si Satan sa problema nila, kapatid. Ang dami nilang problema. Tapos yung Roman Empire. Biruin mo, itong five forces na ito, nag-join forces just to crush the early church. Pero sa kabila niyan, hindi nagpatinag, hindi nagpatalo ang early church. Biro mo, nag-join force sila to crush the early church, pero hindi. Ma-overcome natin yan kasi my God reigns. His love will never fail me. He's ruling over all. In all my life, in every situation. Ano? Sabi, my God is greater, my God is over all. Oh, my God reigns. So it tells us about the power of God during severe persecution. Pag pine-persecute tayo, sabi ko nga palagi, wag mo idaan sa Facebook, wag mong i-shout out, wag kang iyak kung kani-kanino. Umiyak ka kay Lord. Ano ginawa ng early church? They prayed earnestly, fervently, sabi sa Bible eh. Doon sila nagsumbong kay Lord sa prayer. Hindi sila nagsumbong o nakiusap kay Herodes, kay Emperor Claudius during this time. Hindi, wala silang kinausap na tao. Ang kinausap nila, si Lord. So pagka may intense persecution, wag mo nang kausapin yung nagpe-persecute sa'yo. Wag mo nang kausapin yung mga taong pwede mong kuning kakampi. Ang gawin mo, kunin mong kakampi, si Lord. Doon ka magsumbong. Ano ho? Pang-lima po, ito ho. It tells us about our struggle in prayer. O, ano yung struggle nila sa prayer? Di ba nung tinignan ni Rhoda, uy, si Peter nandito na, answered prayer na. Ano ginawa ni Rhoda? Hindi nga na niya pinagbuksan si Pedro eh. Bumalik dun sa mga nagpe-pray, sabi niya, sister, brother, yung pinagpe-pray natin, answered na. Sabi ng mga nagpe-pray, tumigil ka nga dyan, nababaliw ka na. Ganyan ba tayo sa prayer? Yung bang, sabi ko nga, nagpe-pray ka, kinukontra naman ng isip mo, wala rin. Dapat the moment na nag-pray ka, i-claim mo na amen. Ang ibig sabihin ng amen, thy will be done eh, siya nawa mangyari. Amen. Approve, agree. Yan yung ibig sabihin nun eh. So itong mga early Christians, nandiyan na yung pinagpe-pray nila, hindi pa naniniwala. Dapat paniwalaan nila eh. Nasubukan niyo na ba yun, mga kapatid? Nag-apply ka, tinanggap ka sa trabaho, pinag-pray mo, parang hindi naman yata totoo eh. andyan na yung opportunity. Kaya pinapapunta ka na final interview. Babagsak din ako, hindi ko napuntahan. Contract signing na pala eh. Biro mo, nag-pray ka tapos di mo pala pupuntahan kasi di ka naniniwala. Kailangan pagka ganun, puntahan natin. Actually, marami tayong struggle sa prayer. Ang struggle pa natin sa prayer yung yung lagi tayong inaantok. Ayan. Nakakatulog tayo. Tapos minsan ang struggle pa natin sa prayer, kinabukasan na tayo palagi nag-i-amen. Na nangyayari yun madalas, tama po ba? Tapos ito pa matindi, another struggle in prayer na nangyayari sa atin, pag nagpe-pray ka, may iba-ibang pumapasok sa isip mo. O, di ba? Nasabi mo, nagpe-pray, Lord, sana po lumago po ang church, sana po, Panginoon, makapag-disciple po ako. Mamaya-maya, iba na pumapasok sa isip mo eh. Ano na pala nangyayari doon sa Facebook na pinost ko? Ayan, tignan ko nga. Mamaya-maya, imbis nagpe-pray ka, titignan mo na yung cellphone mo, sabi ni Lord sa'yo, hoy, kausap kita, ano ginawa mo? Ay, nagpe-pray pala ako. Nangyayari, di ba? Nagpe-pray ka, maya-maya, mamaya nagte-text ka na. Nakalimutan mo na yung prayer mo. Out of focus in prayer, another struggle in prayer yan. Alam niyo yung problema na sa prayer, yung physical natin, yung focus natin, tsaka yung faith natin. Na kung minsan when we pray, we don't believe it. Oh. O, tingnan po ninyo ito, no? Tingnan natin ito next. Sabi ko rito, no? We cannot pray and worry at the same time. O, when we worry, we aren't praying. And when we pray, we should not be worrying. O. Di ba may mga tawag nga tayo, mga kapatid eh? Ang tawag natin sa mga prayer intercessor, ibang term, prayer warrior. Eh, ang problema, nagiging prayer warrior. Sino dito yung prayer warrior? Ayan.
Amen. We. Imposible naman. Ano ba yan? Ganun ka pa eh. Matindi, pagtapos nyo mag-pray, Brad, pustahan tayo, hindi magkakatotoo, mamamatay yung pinag-pray natin, tignan mo. Ganyan yung mga prayer warrior. Pero ang prayer warrior, in Jesus' name, Amen. Oh. Eto mga nagpe-pray kay Peter, kapatid, prayer warrior eh. Hindi naniniwala eh. Ang tingin kanila, angel na ni Peter yung dumating eh. Pero ang maganda, ang malupit, mga kapatid, kahit prayer warrior ka, sinasagot ni Lord. Buti nga, pinagbigyan pa ni Lord ito eh. Kaya ang masama nun, mga kapatid, ang dumating, naka-earn, ito na yung abunong pinagpe-pray ninyo, si Peter. Hindi eh. Ang dumating na Pedro, buhay, malakas, nagsasalita. Ulitin natin ito, we cannot pray and worry at the same time. Hindi pwedeng magsama yung pag-aalala tsaka panalangin eh. Pagka nagwo-worry ka, hindi ka nagpe-pray eh. At kapag ka nagpe-pray ka, dapat hindi ka na nagwo-worry. Kailangan sa atin, prayer warrior, hindi prayer warrior. Ayan. Pero maganda kay Lord, kahit prayer warrior na, sinagot pa rin ng Panginoon. Tama po ba? Okay, next. Ito po. Sunod. Pang-anim. God tells us that we should be fearless and relentless in sharing the gospel. Ano nangyari kay Peter, mga kapatid, pagtapos? Sabi ni Pedro, sabihin niyo kay James at sa mga kapatiran yung nangyari sa akin. Bakit kaya pinapasabi ni Peter ito? Of course, kaya niya pinapasabi para maging encouragement. Hindi para maging discouragement. Para maging encouragement. Listen to this, church. Whenever you see a situation, dalawa lang yan eh. It's either a situation of discouragement or a situation of encouragement. So yung pagkakahuli, pagkakakulong ni Pedro, at pagkakalaya niya, kung ikaw taong negatibo ka, pwede mong sabihin, ay, titigil na akong maging Christian kasi baka mamaya ako na isunod dyan. Pero kung ikaw ay Kristiyano at mainit ka kay Lord, yung narinig mo yung balita na si Pedro ay nahuli at nakalaya, ay, pagbubutihin ko pa ang pangangaral at pagiging Kristiyano ko kasi kung ano man mangyari sa akin, magagayo kay Pedro, makakalaya ako. Nakita niyo po yan, mga kapatid? Ang isang bagay na pwedeng, tragic o pagpapalaya kay Pedro, pwede mong tignan sa isang side eh. Pwede mong tignan sa side of discouragement at sa side of encouragement. Ang goal dito ni Pedro, kung bakit niya pinapasabi kay James, is para maging encouragement sa church na huwag kayong matakot, tuloy lang kayo sa pananampalataya kasi malalagpasan natin, nothing is impossible with God. So dapat maging tayo eh, fearless and relentless tayo, mga kapatid, sa ating pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot, mahiya. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya o huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Kailangan lumabas ka na, mga kapatid. Kailangan lumabas tayo sa church na sa comfort zone natin eh. Huwag na tayong magtago-tago, mga kapatid. Ayan. Kasi dapat, alam mo para sa atin, mga kapatid, lalo sa church natin, ito nakikita ko eh. We've done hiding. And now we should be shining. Tama po ba, mga kapatid? Kasi it is now our time. Ito na yung kung saan pinanganak tayo eh. Kaya mag-up na dapat tayo, mga kapatid. Yung mga kabataan, natatawa kayo. Kanta yan, mga kapatid. Ayan. No more hiding, we are shining. We gonna up. Dapat ganun, mga kapatid, ang mga Christian. Dapat hindi tayo yung hinahunting. Dapat tayo yung huntrix. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Okay, yan. It tells us that we should be fearless and relentless in sharing the gospel. Okay. Tandaan niyo, mga kapatid. Ito po, next. Ito pa napansin ko eh. The confidence of Peter and the leadership of James is a great example of how the cross and the risen Savior changed the lives of men. Sino ba si James nung una? Si James na kapatid ni Kristo, puro kontra yan eh. Actually, sinabihan pa nga niyang baliw si Christ eh, nung una eh. Pero nung naipako si Lord, nung nabuhay muli si Lord, James, the brother of Jesus, began believing in Christ. At siya na yung nag-take over para mag-lead ng church ni Jesus Christ. Si Peter nung una, takot din yan eh. Actually, 3 times nga niya dininay si Lord eh. Pero ano nangyari kay Peter? When he was confronted by the resurrection of Jesus Christ, naging fearless at relentless si Peter.
Siguro minsan sinasabi ng mga Roman soldiers, uy, nasampulan na natin sila. Na-dispose na natin si James. Tapos si Peter, nahuli na natin. Siguro malamang, bagamat nakalaya, nakatakas si Peter, malamang magtatanda na yan. Yun ang akala nila. Akala nila nagtanda na si Peter, pero hindi eh. Lumipat lang pala ng ibang lugar para maghasik ng salita ng Diyos. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Yung bang pagdating kay Lord, dapat wala tayong kadala-dala. Tama po ba? Pagdating sa pananampalataya, dapat push, 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 up, 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 go, go, go lang tayo, mga kapatid. Ayan, magkaroon tayo ng confidence sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang take-outs natin? Ayan, take-outs. Ano ba po natin kunin dito? Conclusion, take-outs sa kwento. Number 1, ito po. Great things happened when we pray. Totoo yan. Yung pagkakalaya ni Peter, great things ba yun? Of course. Yung pagkakatanggal ng chain, great things yan, miracle yan eh. No? Ang problema sa atin, kung minsan, masyado nating ina-underestimate yung kapangyarihan ng panalangin. Naakala natin, walang magagawa ang prayer. Kaya ang nangyayari, imbes na kay Lord tayo humiling, kung saan-saan tayo humihiling. Pati kung ano-anong tao hinihingan natin ng tulong. Pero sa totoo lang, si Lord lang naman talaga ang makakasolusyon sa problema natin eh. No? Great things happen when we pray. O, pangalawa, ito po. Sige po, tayo po tumayo ngayon. Ano? If there is no situation, if there is no solution, it will take divine intervention. O, totoo yan. May solusyon ba yung pagkakahuli ni Peter? Wala. Unang-una, wala silang kakilala sa Roman government. Kung sakali bang sila'y umapila, pati sila idadagdag sa loob. So, walang solusyon. Solusyon ba para sa kanila yung mag-rally, mag-groupings, itakas si Pedro? Wala na silang magagawa. Baka lahat sila mamatay during this time. Ang tanging paraan na lang para si Pedro yung makalabas sa kulungan, divine intervention. Kailangan makialam na si Lord, mga kapatid. The problem with us, we don't want God interfering in our lives. Gusto lang natin makialam si Lord sa problema, sa gusot ng buhay natin eh. Pero ang problema, ayaw natin pakialaman ni Lord yung will sa buhay natin, yung kalooban natin. Ang gusto lang natin pakialaman ni Lord yung problema natin, yung mga issues natin, yung sakit natin, yung mga utang natin, yung mga crisis natin. Yun lang yung mga paraan na gusto nating makialam si Lord eh. Pero ang problema, yung kasalanan natin, yung attitude natin, yung puso natin, ayaw natin ipakalkal kay Lord. Alam niyo mga kapatid, bago pakialaman ni Lord, lahat ng problema sa buhay natin, maganda mas pakialaman ni Lord muna yung puso natin eh. Ano? So sa situation nila, wala na yan. There is no solution. Imposible. Pero hindi eh. Nakialam si Lord. Divine intervention ang tawag dyan. So if there is no solution, it will take divine intervention. Meron ba sa buhay mo ngayon ang nangangailangan ng divine intervention, kapatid? Yung bang lahat na ng bagay ginawa mo, wala pa rin. O, kaya ang gagawin mo, bahala na. Kasi ang problema sa ating mga Christian, nasanay na tayo sa salitang ganito eh, bagsak na kung bagsak. Lubog na kung lubog. Sunog na kung sunog. Ito na, patay na kung patay. Kulong kung kulong. Minsan ganun tayo eh. Pero hindi eh. Kailangan palagan natin yan eh. Kailangan yung imposible, palagan mo. At may sagot sa imposible. Divine intervention. O, tama po ba? Ngayon ito ang tanong. Paano pangyayarihin ang divine intervention? Dito tayo sa pangatlo. So if there is no solution, it will take divine intervention. Ito naman po yung pangatlo. If there is divine intervention, it is because of prayer. O, nakita nyo to, church? Kaya pala nagkakaroon ng divine intervention kasi may nananalangin eh. Bagamat si Peter during this time, hindi pinakitang nag-pray siya. Ang pinakita lang kay Peter yung kalmado, yung relax na Pedro na natutulog eh. Pero malamang ako naniniwala, nagpe-pray din si Peter nito eh. Pero ang matinding focus dito ng kwento was that yung buong iglesia
Yung buong kapatiran, nagpe-pray para kay Peter. Yung buong church, nananalangin, nag-i-intercede. They are earnestly and fervently praying for Peter. Kaya nagkaroon ng divine intervention. So ang pangatlong point, if there is divine intervention, it is because of prayer. Ano ho? So pinaka-take out natin dito, last thing, ano ho? Prayer activates divine intervention. Gusto nyo makakita ng divine intervention sa buhay nyo? Simple lang, practice a prayerful life. Pray like you've never been prayed before. Mag-pray ka na parang hindi ka pa pananalangin nung dati pa. Gawin mo yung isang panalangin na malupit, na matindi, na napaiyakan sa harapan ng Panginoon. Ako naniniwala magkakaroon ng divine intervention. Ako bilang Christian, bilang pastor, marami na ako nasaksihan dito sa church, sa personal na buhay ko, na kung saan na-activate ang divine intervention because someone prayed, because I prayed. O, tandaan po natin palagi, ang prayer hindi nakabase sa sinong nananalangin. Ang prayer nakabase doon sa nakikinig. Sino ba nakikinig ng prayer? Si Lord, mga kapatid. Kaya ugaliin nating manalangin ng manalangin palagi. Devotion, paggising sa umaga, bago matulog, makatanggap ka ng pagpapala, pray, pasalamat, thanksgiving, petition, pray for protection, pray for your church, mag-intercede ka sa ibang tao, kagaya ng ginawa ng mga kapatiran ni Pedro, pinag-pray siya, pray for others, mga kapatid. No? Tayo po mo ko ngayon right now, church. Lord, salamat, Father. Pinakita niyo po, Lord, that prayer is the most potent and effective weapon na meron kami na maaari naming gamitin kapag dumarating, Lord, yung mga bagay na imposible sa buhay namin. Oo, Lord, ang daming imposible sa buhay namin. Andyan yung sakit, andyan yung crisis financially, andyan yung broken relationship, at ang pinaka-imposible pa, Panginoon, sa buhay namin ay yung hindi namin kayang mailigtas yung sarili namin, Panginoon. Salamat kay Jesus Christ at salamat dahil itinuro nyo sa amin, Panginoon, ang simpleng bagay na ang panalangin pala nakakapag-activate pala ng divine intervention, nakakapag-attract pala ng angel, Panginoon, yung prayer. Salamat, O Lord, sa napakagandang halimbawa ng mga kapatiran nung unang panahon na idinaan nila sa simpleng panalangin ang mga imposibleng bagay na nangyayari sa buhay nila. Lord, I pray, kung meron man sa amin ngayon right now, ang nakakaharap, Lord, at nakakaranas ng imposible sa buhay nila. Father, I pray, O Lord, we pray na Panginoon, mabigyan ng solusyon ito. Lord, kung anong nangyari, Panginoon, kay Pedro, na Lord, mangyari rin sa buhay namin. Na bagamat wala kaming magawa, nakatali kami, nakakulong kami, powerless kami, Panginoon, Lord, ang magagawa na namin mag-pray, magpahinga. Lord, iwan na lang namin lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kasi Lord, ayaw naming panghimasukan yung mga bagay na hindi namin dapat gawin. Father, ang miracle, ang intervention, sagot nyo yan. Sagot lang namin ang panalangin. Kaya Lord, matuto po kami palaging manalangin. Lord, salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.